All right, good morning and welcome to the podcast. Ito po ang The Backdoor Play Podcast. Tayo po ay nasa episode 37. I'm together with Coach Mark Kalumba. Coach, good morning. Morning. Yan. At meron po tayo, hindi po natin siya co-host, no? Pero meron po tayong special guest for this morning. Today is January 27, 2025. And we are with Coach R.A., Coach Reggie Armin of Ateneo Junior High School. Coach, good morning. Morning. Morning sa inyo. Yan. Okay, hinintay natin si Coach Ryan Molina. Mukhang na-traffic pero sisimulan na natin. So, syempre, papakalalan muna natin si Coach Reggie Arumin. Hindi ko yan kilala, no? Medyo ngayon lang kami nagkita, no? Salamat, Coach Mark. But Coach R.A., yung kung saan siya kilala sa Ateneo community, no? Siya ay isang PAYA coach and champion, no? I'm not sure, Coach, anong year? 2022 ba? 2019. 2019, sorry. Ayan. And he is the current coach of the Ateneo Junior High School na naglaro sa UAAP last year. No? Ito yung first tournament ng junior high school sa UAAP. So, Coach, bago tayo magsimula, no, may mga listahan kami dito ng mga questions. Paano ko ba nag-start ng iyong coaching career? Nag-start ako kasi player ako noon eh. So, okay. After playing for so many years sa Ateneo, after graduation, nagtrabaho muna ako sa corporate. Mm-mm. Pero after 16 years, hinahanap-hanap ko yung basketball eh. Coach, tama ba ako na naging boss mo pa si FEU sponsor na si Anton Montinola? Oo. Actually, siya yung nag-hire sa akin, first job ko. Okay. Oo, pero hindi niya... Hindi pa po ba siya retired, Coach? Hindi pa po ba siya retired? Andun pa, active pa sa bench ng FEU. Active na active. Okay. Sa FEU eh. Wala na atang bigote. No? Balbas pero may bigote na lang. Malinis na, clean cut na. Pero hindi na nagpo-protesta pa ba na player yan? Tumatawag pa rin ng timeout. Ayan. Okay, Coach, since naglaro ka sa Ateneo, and not only sa basketball but even sa nag-UAAP ka, di ba? Baseball. Dual sport ako, dual sport. Okay. Ngayon, you've been coaching sa high school. Pero sino yung mga known players na currently na nandyan at yung mga gumraduate na, yung mga lumabas na sa kamay mo? Nanggaling sa akin. Ang pinaka-prominent siguro dyan, si Kai Soto. Kaiju. Mm-hmm. Si Kai Junior Soto. high, tama ba? Junior high, senior high. Alright. Junior high, tama, junior high. Okay. Yan, si Kai. Dumaan din sa akin yung Nieto Brothers. Dumaan si Mike. Tapos si Ian Mamuyak, si Mamu. Mm-mm. Yan. Close family friend namin at dumaan sa akin yung dalawa, si Sean at saka si Dave Aldefonso. Okay. Mga anak nila Kai. Oo. Anton Asistio, Coach. How is he? Anton Asistio, hindi siya dumaan sa akin, but he is okay. Mas matanda si Anton sa kanila. Mm-hmm. So, yun. Tapos si SJ Belangel, syempre. SJ. Alright. Okay. Alright. Thank you, Coach. Ngayon, diretso na tayo dito, no? Kasi pag-uusapan natin ngayon would be ang junior high school edition ng UAAP. Kasi first, tama ba ako, Coach? Yes, Sige, question ako kay Coach. As a player, sino yung mga batchmates mo sa Ateneo, Coach? Huwag na natin pag-usapan. Mga sila Cabero ba? JP Cabero? Hindi. Mas kay Coach Sandy, ares pa Coach Saga. Okay. Nag-abot ba kayo ni Mon Choseco? Possible yan. Senior ako, tapos freshman. Senior. Ayan. Okay. Alright. Oy, Coach Ryan, maraming salamat, pare. I like your shirt. Ganda ng panalo natin kahapon sa Golden State. Alright. Okay. Sige. Coach Ray, tatanungin na kita, no? So, kasi yun nga, no? First season ng junior high school na inintroduce ng UAAP and you guys were the first set of teams or schools, syempre, na naglaro doon last year. So, my question is, ano yung difference ng UAAP ngayong first term and then meron tayo ngayon second term? Tama ba ako, Coach? Ano yung assistant coach ka ngayon sa senior high school? Ganito. Go ahead. Actually, yung last year, it was yung 2023-24, demo sport lang yung junior high school. So, hindi siya kasali sa point standings ng UAAP. Oh. So, demo sport lang siya, kaya one round lang siya. Yung naglaro kami itong start last year, November.
September. Mm-mm. Yung nung September this year, nagsimula yung Junior High School UAAP as part of part of the UAAP calendar na. So may point na yon. Regular sport na kami ngayon. So, okay. So, ang difference is the age bracket. Kasi nung September, nag-start yung Junior High School UAAP. 2 rounds na siya. Tapos, natapos siya ng November. Ngayong kasi simula lang January 19, yung under 19 naman. Okay, ito yung dati na tinatawag natin na Junior UAAP. Oo. So, ngayon, iba na ang tawag. Pag sinabi ng juniors, UAAP juniors, ang pinag-uusapan doon is junior high school. Okay. Pag sinabing Ateneo boys basketball, yun yung dating juniors basketball. Yun 19. So yung boys coach yung senior high school. Yung mga senior 19 under ang boys. Pag sinabing junior, 16 unders. Okay, ito na yung papunta ng college. Oo. May question ako dyan, coach. I think good for learning for us, ano? Yeah. So 19 and under. And I know the UAAP has a rule na kapag 19 ka on opening. Opening of the UAAP po ba or opening of your sport in particular? The entire UAAP calendar. Ibig sabihin, you should be turning, if it's 19 under, you are turning 19 within the UAAP year. Turning 19. So kung kunyari, coach, ang opening September 20. September 19 ako nag-19. Hindi. Kasi may cut-off sila usually dyan ng May 31. Oh, okay. So, if you were born... So, may cut-off month pa pala. Okay. So if you were born June 1 and you will turn 19 during the calendar year, pwede yan. But if you But if you're 19 already before May 31, hindi ka na pwede. Okay. Medyo tricky pala yung ganun, coach, no? Under kasi kung end under eh. So, well, actually sa akin medyo maano pa rin yan eh. Gray, ano? hindi kasi kami sanay dahil lagi kaming mas bata ng 2 taon o 1 taon eh. Pero before the K-12 ba, coach? Di ba ano yan? Parang iba ang age ruling before K-12. Before K-12 kasi ang ang age bracket niyan is around 17. Okay. So, tandaan nyo turning dati. 18. Oo, kasi tandaan nyo dati, walang senior high school. Wala. School students will graduate, most of them will graduate at the age of 17. Okay. So, nagka-K-12, dinagdagan ng 2 taon sa senior high. So, nag-19. Okay. Pero ang problema sa Ateneo, yung age ng Ateneo players remained na even gagraduate. Kasi hindi naman nag-adjust eh. May grade 7 na kayo before pa eh. Oo. So, ang mangyayari, ang pinakamatandang graduate sa amin on the average is 18. So, we're always younger. We're always younger. Got it. Okay. Pero, nung pre-K-12, equal playing field po yan, coach? Hindi rin. Mas bata rin kami. Okay. Hindi ko alam kung, kasi nga dahil sa grade 7. So, hindi kami makasabay. And I heard some of the schools actually, kunyari, 4th year na dapat yung estudyante, magta-3rd year ulit para pumasok sa age bracket. Yun, ginagawa nila yun. That's normal yun eh, no? Hindi naman normal. Pangit na practice dahil kawawa yung bata. But it's happening. Oo eh. Imbis na matapos na siya mag-aral eh. Di ba ginawang tuloy pa rin. Basketball. It happens, yeah. Right. Opo. Okay, coach, itong first season ng junior high school UAAP, no? How is this different doon sa mga previous years na pinaglalaruan nyo? Kasi yun nga, parang ngayon is official and ito na paunlakan kami ni Ryan na nanood ng isa sa mga games pare sa Araneta. I think this was for first or second game, no? Second game namin yun. Talo kami sa UST. Oo, nakita namin yun. But Ryan, may parang may follow-up question ka dito. Oo nga, siyempre kilala naman natin si coach, no? Ever since na naglaro tayo ng basketball. From barangay leagues hanggang sa ngayon nagko-coach siya. Coach, tanong ko lang, meron bang difference yan, yung may pagbabago ba or disadvantage or advantage
pagdating sa mga court, mga 'di ba? Laro ka sa Araneta, laro ka sa gym. Malaki ang impact. Actually, ako privileged ako dahil medyo nakalaro ako sa Araneta when I was still playing. So, iba yung pakiramdam. But sometimes kahit yung mga coaches ko pagpasok nila ng yung mga assistant yung sa staff namin, pagpasok ng Araneta parang overwhelmed, pagpasok ng MOA parang wow, laki, no? Parang ito pala itsura ng MOA. Mahirap pa dahil walang tao. Ramdam mo yung laki. Ramdam mo yung laki ng Araneta, ramdam mo yung laki ng MOA. Tapos ang ganda ng dugout. Iisip nila na ngayon, dito pala nagda-dugout sila PBA. FIBA, di ba? Oo, FIBA. Dito sila naglaro noon. So, meron. Iba yung flooring, iba yung bounce. Well, it's safer supposedly for the knees of the players and for their feet. Pero more than the physical attributes is the mental, yung emotional aspect na bigla kang maglalaro sa isang venue na dati pinapanood mo lang sa TV or kung hindi man nasa stands. Then all of a sudden nasa loob ka ng dugout. Iba, no? Iba yung feeling. Surreal. Pero coach, yes po. Kung tutuusin yung dimensions ng Araneta and let's say Phil Oil, the same lang naman yun. Pero ba't parang nagmumukhang malaki Araneta sa TV? Well, totoo yun. Lahat ng basketball courts, basta standard FIBA siya, pare-pareho yan. Pati height ng ring, layo ng 3 points, free throw, sidelines, lahat yan pare-pareho. Ang diferensya lang talaga, syempre, psychological na pag naglaro ka sa isang ganong venue, na imagine mo, kung jam-packed yun, talagang iba. Lalong lumalaki o lalong lumiliit. Parang minsan sabi ng players ko, coach, parang ang ikli ng court. Sabi ko, hindi maikli yung court. Mahaba ka lang ako. So, yun yung namin doon. Kinakabahan ka lang, kaya konting step mo, ang bilis mo. Mga ganon. So, may added factor. Meron. But it's a nice venue. I mean, I hope all players can play. Will have that privilege or probably that opportunity to play in venues such as those. Because masarap. Kahit laro-laro lang, iba ang pakiramdam. Tsaka siguro yung yung sa stands, di ba? Parang tayo, Ryan, nung sumigaw tayo, dinig na dito sa kabilang no? Kabilang side, dinig na dinig mo, lalo na pag konti lang yung tao. Pero grabe din yung Blue Bubble Battalion noon, tsaka yung UST cheering squad, kahit na apat lang sila. Kasi yun nga, iba siguro yung sa sa Araneta, di ba pare? Iba yung actually mas malakas ang acoustic sa MOA. Sa MOA talaga. Rinig mo. Nagsisigawan kami sa bench pero walang tao sa crowd eh. So na-imagine mo yun. Okay. Rinig at least rinig ka ng players. Pati kabilang coach, rinig ako eh. so coach, paano mo na-counter yun? Paano mo na-counter yun sa mga players mo na, all of these things, environmental factors, not to get in their head? Well, you have to give them room. Mangyayari yan, lalo na. Yung jitters, no? Lalo na yung mga players ko, 16 under. So, di ba? Puro bata. 16 under yung division namin, pero ang average age namin is 14. So, ganun kami kabata. Was it sir? Was deliberate construction yan na 14 under talaga? Nagkataon, both deliberate and nagkataon. Okay, so when I was tasked to handle the junior high school basketball, nung start of the year, sabi ko, hindi ako gagawa ng team na yung one and done. Okay. So, if you will... okay. So, ang composition nun, 7 lang yung grade 10 nagagraduate, 9 yung babalik next year. That makes sense. Dalawang grade. Coach, may naglalaro ka ngayon sa boys division, di ba? Dalawa. Si YJ Laksaman, tsaka si Zane Calios. Hey, Coach, congratulations first tournament MVP, no, si Calios. Yan. Actually, swerte tayo dahil swerte kami. Kasi nung demo sport yung junior high school basketball,
one of our players also, si Alfonso Tan, was named to the mythical selection. Okay. So far, maganda batting record namin, coaching staff. 2 season, 2 nasa mythical, tapos isang MVP. Okay na ako doon. Congrats. Pwede na yun, yeah. Yun nga lang, Si hindi pa... coach, yung tatay ni Zane, coach ng MLQU, may dinala akong player sa kanya dati, pina-try out ko. Nakikita kami ng coach dyan. Sideline kasi ni Coach Mark, mag-ahente na ngayon ng mga player. Hindi naman. Kasi nagko-coach ako ng barangay 16 under din eh. So pag may nakita kong angat, masipag naman, decidido magano, inire-refer ko sa mga coaches din. Pero depende sa caliber. Yeah. Tapos minsan, boost ko, pasamahan ko para ganahan, Ganun talaga yun. Maabot pa yun hanggang Baguio, no, Coach? Na nasa MPBL na ba ngayon yung bata mo? Okay. MPBL, at saka PSL. Yeah. Yan. Okay, sige, Coach RA, no? So, ito natapos na yung yung season. Yun nga, hindi kayo nakaabot ng Final Four. And I think yung eventual champion was University of the East, no? Prior to the start of the season, are you able to predict ba kung sino yung mga teams na malalakas? In the sense also that were you able to predict na itong UE would become the eventual champions? Siyempre, alam mo yan nalalaman mo yan dahil siyempre you have to monitor players, you have to monitor teams. Unfortunately for the UEAP Junior High School Division, dahil nga first year niyang regular, okay, so wala kang basis, wala kang historical na paggagamitan ng pagbabasihan pala, sorry. Okay. But you hear it nakuha ni ganito si ganitong player, nandiyan pa si ganitong player, nandiyan pa. Okay. Gaganon ka na lang. But in terms of prediction, alam namin powerhouse ang UE. Alam namin powerhouse ang UE. Alam namin na malakas ang FEU. Kasi nga, base sa if you will base it from their pool. I mean, just to give you a backgrounder, ang isang school, Mapa Ateneo man yan, Lasal or whatever, there is always what we consider a pool. In that pool, there is what we call a pipeline. In the pipeline, you are lining up players as to when they will eventually move up to the ranks. So, kunwari, meron akong player na 12 years old, nandito pa siya sa ganitong liga. Okay. Pag gumaling na siya, akyat siya ngayon ng ganitong liga hanggang sa umabot siya sa UAP, tapos boys basketball. Alright. Ito, malamang tanong to ni Coach Mark Coach Mark, yung recruitment. Okay. Kasi may nakita ako sa boys division, may mga parang FSA players na sa junior high school ba nangyayari na itong mga recruitment na to? Alam mo, yun ang pinakamahirap Ang hirap mag-recruit sa junior high school level. I mean, sa juniors, sa boys level, sa 19 under, pwede na kasi nakikita mo na kung ano yung physicality physical attributes ng bata. Ang mahirap kasi, pagka sa junior high school ka, mahirap mag-recruit ng, kunwari, 5'3" siya ngayon. Hindi mo alam yung growth spurt. biglang sumunod na taon, 6'2". Di ba? Parang ganun ka. So, wow. Parang ang pinakalagi kong sinasabi dyan, kaya napakahirap, is si Kai Soto. Kai Soto, when he arrived sa Ateneo, he was only, 5'11"? 13, 14, he was only 6'1". 6'1". Yung tao. Okay? Tapos Gigante, no? Grade school. Pinaglaro namin siya. Natulog lang yata. Pagising, 6'6" na. Tapos, mamaya-maya, 7'2" na. Alam mo, parang, okay. Pero nung tama ba ako, if I can fondly recall it, hindi pa siya ganun parang natututo pa lang ata siya maglaro nun Diba? Patpatin. Yung shooting niya is parang dibdib pa, parang gano'n, di ba? Hindi naman. Meron na siyang skills. I mean, he's already skilled for his age. But not yet skilled enough at that level to dominate any tournament na mas matanda sa kanya. Raw siya, very raw. Pero if there's one thing about Kai, kaya mahal na mahal ko yung batang yan, maganda ang maganda ang attitude, maganda ang footwork, maganda kamay. Actually, magaling sumalo. Ako bilib, tsaka magaling ang timing.
Coachable naman ba, Coach? Oo. Sabihin mo sa kanya, sundalo yan eh. Yung si Kai. When he was still playing for us, sundalo yan. Pag sinabi mo sa kanyang, ang trabaho mo lang, protect the rim, he will protect the rim. So, Coach, tama ba ako na yung kabatch niya, parang naglaban ata nung time na yun sa championship would be Carl Tamayo, KQ, tsaka si Fortea, kung hindi ako nagkakamali. Yeah, yung core ng UP na nag-champion this year, yan yung yan yung... Galing kay Coach Goldwin, tama? Sa Adamson pa sila nun. Adamson or NU? Adamson muna. Magkakasama sa Adamson. Tapos nag-NU na. Nag-NU. Alright, okay. So, yun yung batch na. Okay. Coach Rai? Gusto ko sanang itanong kay Coach RA. Since wala na yung league, I mean, tapos na yung season. In junior high. Is there any leagues or tournament na sasalihan ng players? Anong mangyayari sa mga coaches and players ngayong tapos na yung season? Okay. Ako, after ng season, punta na ako ng juniors, ng boys, 19 under. Kasi part ako ng staff doon. I'm the first assistant there. So, ako naman ngayon ang assistant kay Coach Ford Araw. Okay. So, yung mga players, for the meantime, finarm out mo na yan. So, some of them are playing in the Paya Prada Leagues. Some of them are playing in the UCBL yata or MMBL, parang ganon. So, nakaganon sila. Naka-active. Tawag ko doon, active rest or active, hindi sila tenggang-tenga, pero hindi rin sila naka-competitive mode. Kumbaga, ito yung time na they're trying to experiment on what they can do. They are trying to discover new moves, confidence builder, mga ganon-ganon. Ito ngayon yung moment na yun. So, hindi pwedeng. Kumbaga, off-season nila to. So, Coach, may sinasalihan ba silang mga tournaments, ganyan? Or are they just relegated? Kasi parang last week, di ba? Parang may sports fest and intramural sa high school. Pinapasalin nyo ba sila doon? And then, sa mga clubs? Sa sports fest, kailangan mo silang payagan kasi pride nila yon na maglaro for their class eh. Tsaka syempre, alam mo yan, mga bata yan eh, gusto rin nila sikat sila, mga ano rin yan eh. May ego din yung mga yan. So syempre, gusto nila i-cheer sila ng mga kaklase nila. So pag sa teachers, nila ng court, alam mo. May babae na sa Ateneo, Coach, no? Junior high, grade 7. Yes. Senior high meron. So yun ang ano nila. Hanggat maaari, ayoko silang mag-club teams kasi we don't want them to veer away from the system. Kasi lahat ng focus namin, from Coach Ford down to the last coach dito sa high school, 12 under, pare-pareho ng turo, pare-pareho ng prinsipyo, pare-pareho ng ng sinasabi, ng mga emphasis. So, ayaw namin silang mawala doon sa sistema. Okay. Hawak din po ba ng MVP group ang juniors sa team coach? They help us out. That's why you see, makikita mo kung sino yung tumutulong sa amin doon sa patches na nasa uniforme. Okay. So, abot pala hanggang juniors, no? Oo, pero hindi katulad ng senior, syempre. Iba yung socialized distribution. Meron silang doon. Pati football, meron sila. Marami silang sinusuportahan sa atin. Si Ricky Palu pa rin po ba yung athletic director? Hindi na. Si Sir M. Fernandez na siya ngayon. Okay. Tough job kasi you have to please the alumni. Oo. Lahat yan. Akala ng iba kasi pag nag-coach ka, kunwari sa akin, in my situation, akala nila pag nag-coach ka ng UAP, upo ka lang doon sa bench, okay na yun eh. Practice ka. Hindi na na-realize. Kakausapin ka ng press, kakausapin ka ng alumni. Siyempre, maraming head coaches at assistant coaches dyan na hindi naman kilala mo eh. Hindi mo kilala eh. So yun ang magiging issue dyan. Okay. Sige. Coach, eto how are you now preparing for next season? And
I'm sure may mga kukunin kang ibang mga players kasi may iba na tama ba ako aangat na sa boys division. Alright. How are you preparing? Ito off-season, pero may mga ibang activities ba? And then when will you start looking for new blood? Okay, sinabi ko kanina, they are being farmed out to the other teams. Pero if there's one thing na hindi nawawala sa kanila, they still continue to go to the gym. So yung strength and conditioning nila under the same strength and conditioning coach ng UAAP. Naiisa lang naman talaga, siya lang ang bahala sa UAAP player. Nandun sila lahat nakapasok sila doon. So they have to do that regularly on top of their practices. Okay. So, yung 14 years old coach nagbubuhat na? Oo. Pinagbubuhat niya na? Okay, that's good. Akala kasi nung iba, hindi na sila lalaki. Actually, it's on the contrary, baligtad. Magbuhat ka, lalo kang hahaba, lalo kang tumatangkad. Yun ang nakita na. So heavyweights na po ito, coach, at 14? Hindi naman. Okay. Body weight. Depende kung body weight, okay. Body weight. We're also, nagpasok kasi ako ng una may PT ako. May PT kami, meron kaming running coach, may strength and conditioning coach. So ngayon, dahil off-season, kino-correct ng running coach namin yung mga takbo, yung form ng mga players. Kasi yung iba dyan, pangit yun. Akala mo, ganun lang tumakbo, pero actually prone to injury sila because of their running style or their mechanics. Okay. Basketball running ang tinuturo, coach, or sprint running? Both. So spurts, agility, tapos yung sprint. Siyempre, kailangan mo tumakbo eh. Hindi naman Correct. Kaya ba, coach, na pag nung summer, nandudong kayo sa Ocampo Field, buong team, umagang-umaga? Nandun sila sa oval. Nasa oval sila. Tumatakbo sila doon on early morning bago mag-ball practice. Okay. Ganun yan. Ganun ang akala ng mga iba kasi pag summer, pag walang pasok, chill lang. Hindi nila na-realize na ang basketball player, buong araw nasa eskwela yan. Okay. Umaga, magra-running, tanghali, mag-gym, hapon, mag-ball. Coach, follow-up question lang to, no? Sa tanong ni Eric kanina about finding new blood sa team. Medyo nahihiwagaan din kasi kung sa ibang teams na bigla lang nagkakaroon ng bagong players na hindi naman ganoon kagaling pero kasama sa team. Meron bang mga parents o mga tao na biglang lumalapit sa'yo na, coach, ito, may regalo sa'yo or something na, alak para sa'yo. May nakilala akong ganyan Okay, sige. Alam mo, sa totoo lang, milyonaryo na dapat ako eh. Kung tatanggapin mo lahat yun. Milyonaryo na dapat ako eh. Pero, it happens. Siyempre, alumni may lalapit. Yung bulong brigade, kung tawagin natin. Okay. Bulong brigade. May mga bulong brigade pa rin dyan. Pero at the end of the day kasi, basta pinaliwanagan mo naman sila kung bakit, ano kailangan mo. Okay. Minsan alam nila na hindi talaga aabot. Alam mo yon yung kahit alam nila yung capacity ng player nila. Pwede mo sabihin na, alam mo, hindi man ako magaling na coach, pero lalong hindi ako Diyos eh. Hindi ko kaya gumawa ng milagro. Hindi ko kaya gumawa ng milagro. So, diba, ganun ka yun. And sometimes you look at it also from the perspective. Alam mo, minsan sinasabi ng iba, magaling naman to, bakit hindi nyo kinuha? Diba? Minsan narinig nyo, magaling yan eh, superstar yan ng ganitong time. It all boils down to the fit sa sistema mo. So, kunwari, this is an offensive player, ang galing-galing, and gusto mo pala defensive team, he won't fit. Diba? Kung hindi siya defensa. So, ganun lang siya. So, Coach, for next season na junior high school, ilan yung gagraduate sa'yo? 7 will be leaving. Wow. 9 will be retained. Okay. Pero matindi yung 9 na yun. 9 yung core niya. Solid yan. Kasi, sa 9 na yun, siguro 4 or 5 doon yung rotation players. So, when we say rotation players, they are already, yun yung pinapasok mo on a regular basis. Yun na yung magiging starters mo? Depende sa position. Okay. So, okay.
So coach, kung meron kang 9 na mare-retain, what are the type of players that you're looking for going towards next season? Well, Can I guess? Siyempre, kailangan mo point guard. Meron na ako. Si JD Wangko will be the next. Okay. That's nice. Hindi nawawala ng point guard Ateneo. Kahit saan. Kahit anong division. Security agency kami. Puro kami gwardiya. And may magaling kang player, no? Yung anak ni RJ Hasul. Hindi magaling yan. Hindi magaling yan. Magaling yan. Hindi magaling yun. Diyan na ba? Walang shooting. Ganda yan. Ganda ng kamay, no, Ryan? No? Nung kita namin, parang siya parang batang Ren. Ritualo. Tsaka hindi marunong mamasa eh. Yung gusto ko dun sa player. Marunong mamasa. Maano pa? Pero iba yung Ren. Ang galing gumamit ng screen nun. Kahit high school pa lang, napanood ko yun eh. Totoo yun. Iba yun, pare, gumagamit ng baseline sa labas ng court yun para makakuha ng pick. Totoo yan. Yun, yung ano naman, nandyan sila. Ang kailangan kong player, well, obviously, aalis na si Zayn. So, okay. Moving to senior na. Okay. Boys na siya. Boys na siya. Last playing season niya to eh. So, okay. Kailangan ko ng isang parang power. Hindi naman. Zayn is playing actually the 2 and the 3 position sa akin. So, akala nyo 4 or 5? Akala namin 4 or 5 eh. 2 or 3 lang. Nagpapalitan si Laksamana at saka si Galias eh, di ba? So, tapos si YJ Laksamana is also graduating. Although, ito yung sinasabi ko sa inyo, he may be just turning grade 10, but because of his age, hindi na pwede maglaro. Hindi na pwede. Mapoprotesta na. Okay. So, sa boys na siya, coach. Automatic. Tama? Okay. Ito, ganun pa pala. Pagkagaling mo ng junior high, hindi automatic akyat ka ng boys. It's magka-try out ka pa rin. Oo. Depende pa rin sa ano yan. Depende pa rin sa tingin ni Coach Ford yan. Okay. So, Guardia, syempre, kailangan ng backup. Pero meron na yan. Big man. Usually naman big man ang problema sa junior high. May FSA kayo, coach? Wala pa. Bawal kaming kumuha ng FSA kasi ang hirap kumuha ng FSA. One thing about Ateneo kasi hindi katulad sa ibang schools. Ibang schools kaya pag may gusto silang player, they can just enroll it even if it's coming grade 10. Sa Ateneo, bawal ang incoming grade 10. You can only enroll as old as grade 9. Incoming. Okay. So, wala pa bang anak si Kirk Long? Wala pa yata. Hindi ko alam. Pero, coach player mo yung anak ni Gabi, di ba? Espinas? Kung di ako nagkakamali. Si Ziv. Ayan. So, si Ziv, magaling. Si Ziv nasa boys na. Overage nasa boys. Okay. Yan. Alright. Yung anak ni yung anak ni Mami. Nasa iyo ba, coach? Charles Mami? Sa UE? Dati. Mami. May anak na daw yun. Teenager na rin daw eh. Malamang na-recruit na ng iba yun. Ay iba. Okay. Alright. Coach, ito, phone-in question to kasi mga nagpapatanong nito, ang mga nagpapalakad, yung mga kaklase ng anak ko eh. Okay. Mga, since nabanggit mo, Coach, no, na magpapa-try out. No? So, for the younger and incoming high school students who wants to play in your team for next season, ano yung kailangan nilang i-prepare? Ayan. Paano nila ihahanda yung sarili nila for those tryouts, especially yung iba, di ba? Alam nila, magaling ako sa intrams, gumagawa ako sa clubs, magaling ako, ito laro ko. Now, once they enter into the tryouts, no, siguro hindi lang yung UAAP teams, no, but yung other teams in the varsity, ano yung kailangan nilang i-prepare as early as now? So that pagdating nila ng tryout season, okay, ready na ako. Okay, maganda yung tanong mo kasi ito yung palaging sinasabi ko sa lahat ng players na nagtatanong sa akin. If tryouts are happening next week, you cannot go there next week. Okay. Gets mo ako? Hindi ka pwedeng pagising sa umaga, ay, may tryout, punta ako. Nung araw, Ryan, yun, nagagawa mo yun, di ba? Tsaka Coach Mark, naghaharap ka ng sapatos. Oo. Yun yung ano doon. Tama. Okay. Pag alam mo na ang tryouts mangyayari, let's say, magbigay ka ng theoretical date. For example, sige, pagpalagay natin March 20. Yan. March 20 ang tryouts. December pa lang nagpre-prepare ka na. Ano yung pine-prepare mo dyan, Coach? Conditioning? Katawan mo.
katawan mo, skills mo, Mm-hmm. nagpapalakas ka na, you're probably hitting the gym, Okay. you're running a lot. Ito kasi ang hindi na-realize ng iba eh. Akala nila, punta silang tryout, magaling ako, score ako. Okay. Remember this, 100 players will try out, you will only be given 3 to 5 minutes to showcase what you can do. Nako. Yun ang tanong ko, Coach. Paano mo makikita yung isasala mo Ako din. in 3 or 5 minutes? Yan. Ano yan eh, malalaman mo kaagad kung una, sanayan. Pangalawa, kita mo kaagad pag ang player may ano eh, ito buwakaw to. Tira lang ng tira to. Ito ang player na to. Yun lang ang iniisip. May ganon. Kita mo one-dimensional player. Okay. Nakikita mo rin, itong player na to may potential to. Ang unang titignan mo dyan, motor skills niya. Motor niya. Ito, mabagal, mabilis, takbo ng takbo, full of energy, o malamya. Ganon. Okay. Pangalawa, titignan mo, may talon ba to? Wala. Pangatlo, titignan mo yung form niya. Okay. Kasi pwedeng ang galing niyan tumakbo, ang bilis ng motor niya, alam mo yun, saliwa naman pala yung tira. Mga ganon. Okay. So, it has to be a combination of a lot of things. And you will... And minsan kaming coaches, may coaches intuition na sinasabi kami. Alam mo yun, pagtayo pa lang ng player galing dun sa bench, player to. May ganun, player to. Okay. Lakad pa lang, player na to. Hindi lakad. Yung lakad madaling i-fake eh. Kung paano siya tumayo. Paano siya tumayo, yung niya, yung body composition niya, tsaka yung posture. Alam mo, iba ang posture ng isang basketball player sa posture ng ibang sport. How about, Coach, yung behavior ng player? Are you looking into that? Of course. Especially towards the players and towards the coaches. Paano nyo ina-assess yun? Makikita mo yan through interaction. Sa akin, I'm always a believer that you will always, you prioritize character over talent. All the time. Okay. So all the time. Kahit gano'n kakagaling, kahit ikaw yung superstar ng buong mundo, kung pangit ang personality mo, I mean, you don't belong to the team. Ganun lang. I'd rather lose with my group of players who have good character, high character, than having one bad egg in my team. That will actually destroy the entire reputation. So, yun ang ko to. So, kaya pala si Ryan, nung tumira ng 30 sa tryout, hindi rin nakuha, Hindi na mamasa. Paano pa tayo pa lang, inaantok na? Tira lang yun, di ba? Pumasok ba? May pumasok ba? Meron. Sa totoo lang, akala ng iba, alam mo yung iba, sabi niya, score naman ako, coach, Oo. Kuha mo yung player na yun, hindi man lang siya tumira. Oo, tama. May ganon yan. Minsan makikita man player, hindi naman, remember, a coach will always look for something that will fit his system, 1. 2, ano yung kulang niya sa team. Okay. So kung may scorer ka na, alam mo may scorer ka na, ba't kailangan ko pa ng isang scorer? Diba? Tama. Kung may 3 shooter na ako, what's the need for a 4th? Kaya ang kulang ng team ko, depensa. Hanap ako ng defensive player sa tryouts. Ang kulang ko, rebounder. Sino ba dito yung malakas rebound? May ganon. So sometimes I have that, ako personally, marami na ako naging players na inireklamo ako kasi wala naman daw skill, kinuha ko. Pero at the end of the day, pinakinabangan ko and even won me a championship. Kilala mo na si Katigbak, si Alian. Diba? Si Alian Katigbak is my prime example. He's not as skilled as everybody else. He will probably get cut in any other team. But I got him because I saw something in him na hindi ko nakita sa iba. Okay. So, Coach, kala ko ako yung sasabihin mo na yung ganung example. Anyway, okay. which one thing na gusto ko lang din i-comment at nakita naman natin, na-notice natin, Rick, nung nanood tayo, all the players is naka-stick doon sa sistema ni Coach. I mean, disciplined players. Kahit na tambak, no? Oo, ganun pa rin. Naka-stick sila sa galaw eh. Nakakatawan tignan. Disiplinado. Wala silang choice. It's not because they are forced to, but because for them to thrive, they have to be in the system. Right. Okay. Naku, nawala ata si Coach Mark. Pero anyway,
Coach RA, ito, last question bago tayo umalis ngayong umaga. Alright. Ito kasi yung isa sa mga questions namin sa mga guests namin na coaches. Okay? So, situational. Alright. Coach, 10 seconds, fourth quarter, lamang ng isa yung kalaban. Okay? Nag-time out ka. Saan mo i-inbound yung bola? Doon sa backcourt or sa frontcourt ninyo? At bakit? Principle lang. Wala naman kailangan na whiteboard dito. Depende. Okay. Kung ang kalaban mo mabagal, I'd go from the backcourt and then attack from there. Dubuelo ko. Alright. Okay. Pagka meron ako or pantay ako sa mismatch or pantay ako sa matchup, I'll go half court. Okay. Ang ide-design mo bang play more on outside or penetrate to the basket, and bakit? Alam mo, depende yan sa player. Ako, ang rule ko lagi is winning time, you give it to your best player. Okay. So, hindi ka naniniwala sa decoy? You give it to your best player. Alam din naman nila pupunta ka sa player mo talaga eh. Okay. He will win you or lose you the game. At the end of the day, ang tinuturo mo lang, ang hopefully na ituro mo sa kanila is to become decision makers. And they will make the right decision every time. Pag winning time, syempre may halong kaba na yan, may halong So, again, during the huddle, you have to calm them down. Yun ang pinakauna mong gagawin. Ikakalma mo muna sila. Sabi mo, regular lang to na play, ginagawa natin to sa practice, ganyan. Alam mo na yan. Yun ang follow-up question ko sa mga ganyan na situationals, no? Meron ka na ba nakalatag na play or you draw it from scratch? Meron na yan. 90% of the time, meron na yan. Yun ang pinapractice nyo na. Okay. Pinapractice nyo na yan. Pagka 2 seconds on the shot clock, ito tayo. Pag 1 second, ito. Pag 3 seconds, ito. Okay. Meron na yan. Pero minsan, depende sa matchup pa rin. Pag nakita mo, may matchup. Kunwari, dati nandito. Lagay natin this year. Yung isa naming laro. Si Zane, usually si Zane, pag practice, si Zane nasa taas. Nandun yan, kukuha yan, ball screen yan kay YJ, kay Laksamana. Okay? Pero ang initiation nun, manggagaling si Laksamana sa taas, ipipin down screen niya si Zane, labas si Zane sa perimeter. Okay. Mismatch. Palitang bantay ni Zane. So, ang ginawa namin, baligtad. Si Zane naman ngayon na nag-pin down kay YJ para magkaroon ng gulo, tapos bibigay namin sa posting yung kay Zane. Kanya na yun, kainin niya na ng ball yun. Ganon. So, i-adjust mo sila depende sa sitwasyon. Kung ano binibigay ng kalaban, ano binibigay ng depensa. Yun ang mo. Alright. Well, Coach RA, maraming salamat sa oras mo. Marami kaming natutunan. Coach, baka may gusto kang i-promote yung mga games niyo tsaka yung RA Woodworks. Wala. Yung RA Woodworks na yun, hobby ko yun. Pagka natatalo kami, ubos ang kahoy. Sabi nga sa akin ng asawa mo. Okay, pero may gusto ko i-promote, Coach, yung mga laro ninyo. Nood kayo sa Phil Oil Arena every Thursdays and Sundays. Yan ang UAAP games. Buong araw yan. Buong araw. So, it starts at 8 o'clock. It ends at 2. Pero meron pa palang 4 o'clock game ng girls. Girls, yes. Ayan. Okay. Anything else, Coach? Mga upcoming games or clubs? Wala naman. Ayun lang. UAAP is ongoing. The juniors, the boys division is ongoing and the girls division. So hopefully yung mga viewers nyo, ang dami. Sana manood yung game. Okay. Pero Coach, wala ka bang kakamustahin mga players mo, lalo yung current team mo, tsaka yung junior high school team mo? Sa junior high school team ko na nanonood ngayon, sabihin ko lang sa kanila, mag-aaral kayo. Exams. Bali wala lahat yung practice yung bagsa kayo, hindi ka paglalaro. So, tama. Yun naman. Alright. Okay. Well, once again, thank you so much, Coach RA. Maraming salamat sa pag-guest mo sa amin dito sa aming podcast na tuloy din, ano? And Coach Ryan, maraming salamat. Thank you, sa lahat ng mga nanonood sa amin. Maraming salamat. Si Coach Mark na nalobat ata. But maraming salamat po for tuning in our podcast. Again, makikita niyo po kami sa YouTube, sa Facebook, at syempre sa Spotify. Maraming salamat po. Ayun, nagbabalik si Coach Mark. Coach, maraming salamat. Sorry about that, guys. Magre-record yan. Maraming salamat, Coach Mark. And sa inyong lahat, see you again next week for another episode of The Backward Way. Thank you. Thank you. Thanks, Coach. Thank you.